Go. Good morning. I'm now with my partner for today, Pastor Brooks. We've been together talking with each other since 4 a.m., right? 4 And I a.m. was even today. calling you even before 4 a.m. I think that was around 3 a.m. And we only know what happened. Huwag na natin pag-usapan yun. So that's it. We've been together since early this morning and we decided to start doing this devotion so that we can share it to you guys. Our passage for today is 1 Peter 1:11 to 12. 11 to 12. And we're not here to read it. You can read it on your own. For sure, you have your Bible if you're being interested to start doing your devotion. So just open your Bible, read it, and then go back to us. Let's talk about this. Ayan na. Anong opinion mo dun sa brother, pastor, my friend? Um, well, ito yung promise sa atin. Promise sa atin ang promise sa atin na ni-insist ni Peter. Ang sabi niya dun yung ginamit ng word is great expectation. Yes, we're expecting it. Pero ito in another level eh. Kasi we're not expecting something na maaari nating tanggapin dito sa mundong Yes. babaw. Exactly. And not only that, but we are expecting a foretaste of what is coming. Yeah. Being with Him in heaven. So, yun yung medyo, para sa akin, on part of all the passage, Significant, no? yun ang napaka-importante. Yes. The fact na sinabi niya, we have to expect it. Just imagine, yung mga prophets, Yeah. they actually, even on their time, tinitingnan pa nila ito, yung mga promise na to, pero hindi nila nakita. Yeah. Inaasam-asam nila. Oo, inaasam nila. Pero tayo, actually, naranasan na, particularly the apostles, and yet it's been passed into us. The message na binigay sa apostles, it's actually correct. They say, Peter is saying na this what's going to happen in the future and you should expect this mangyari sa inyo. Yeah. Yan, sa akin naman ito. Sa akin naman, kadugtong nung sinabi ni Brother Books, ni Pastor Books. Tingin ko doon, bukod doon sa sinabi niya, tama, yun talaga yung pinaka-significant din para sa akin sa passage. Pero pangalawang significance yung dahil sa ginawa na yun ni Jesus Christ para sa atin, kahit na may trial, hindi tayo para sumuko. Kasi nga, may naghihintay sa ating maganda pagkatapos ng lahat ng to. So kahit gaano pa kahirap yung maranasan natin dito sa mundo, ang meron tayo lagi yung glorious hope na pagdating ng tamang pangyayari o sitwasyon o panahon, na nando na tayo dun sa pangako ng Diyos, mas maganda yon kasi kung ano yung meron dito na nararanasan natin. Yeah. Yung sa akin, kasi yung sinasabi mo, the only issue is, minsan may mga tao na, may mga pananaw na, pag dumating yung tigati o yung dumaranas ng paghihirap, instead na lumapit, which is yung ina-expect ni Peter, it will get closer, you will get closer to him yung sa trial. Sometimes yung attitude na we rebel because of what's happening. So, imbes na lumapit ka, ang nangyayari, lumalayo ka. No? Para bang, ang bihira, ekano na ako, binigyan mo ako ng ganito. Ano naman yan? So, yung false hope kasi na madalas na ina-assume natin nila mga kids. Now, when you have when you have Jesus or you're a believer, big boast na, yun yung may kasi may na-expect nila, para sa akin kasi lumang laman ang buhay mo sa mga babaw. Exactly. That's the point. Ang aim natin is lumanda. Yung sitwasyon mo doon, wala nang database doon. So, mas dapat
di ba na maghirap ka rito? Hmm. Sabihin na natin kung sunod ka, pasan mo ko ng Panginoon. Sabi niya, carrier cross every day. Maghirap ka rito. This is just 70 years. 70 years of your life. Baka nga hindi lang. Baka hindi pa, di ba? Baka mas maiglit pa, pero once you get there, eternity. Eternity na, yun yung sinasabi talaga ng message. Hope na, may eternity na gagawin niya. Diyan mo makikita din na, lalabas kasi yan sa kinikilos ng tao. Kaya napaka-dedicated na servant ni Pastor Brooks talaga. Maaga-maaga pala, nandito na. Personal lang. Kasi nga, alam talaga niya na kung ano man yung gagawin mo dito sa mundo, ipagsusulit mo yun sa Panginoon doon sa langit. Yung ano man ginagawa mo dito para sa Panginoon, ipon mo yan para pagdating doon sa kabila, iaalay mo yun sa Kanya pabalik. Hindi mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo para lang may maibigay ka sa Diyos. Masyado mababaw yun. Pero ginagawa mo yung lahat ng yun bilang pagpapasalamat sa mga ginawa niya maganda sa'yo. Isipin mo yung prophet. Pangarap lang nila yan. Prophet, tinitingnan nila yung mangyayari. Tapos dito, even the angels were anticipating kung anong mangyayari. Yes. Excited sila na, wow, ito yung mangyayari. Angels na yan. Hindi nga yun 3-dimensional being, no? Lagpas pa sa atin. Binabasag nila yung boundaries of time, yung angels, kumpara sa time natin ngayon. Pero pagdating dyan, no, hindi pa rin nila nakikita. Inaabangan pa rin nila, ano nga kaya yung mangyayari dito? Gano'n nga kaya kaganda? So kung yung angels excited, hindi naman sila yung bida rito. Kasi pagdating ng panahon, tayo talaga yung, di ba? Yes, we will be glorifying God, pero we as believers are the one going to be crowned. So, excited yung mga angels para sa atin. But, dapat tayo bilang Kristiyan. Lalo. Maging excited. Lalo. Kasi, tayo yun. Oo. Kasama tayo dun, no? Yeah. Kaya ako naiisip tuloy yung security ng eternal life. Okay. Kasama sa ibinibigay talaga niya yung pakiramdam mo na na ano man ang mangyari kasama ko Panginoon. Fragile tong katawan ko, nahuhulog pa sa pagkakasal, nagugutom, nauuhaw, napapagod. Pero dahil kasama ko ang Diyos, ano man yung mangyari, dapat lagi nagpapasalamat sa Kanya. Kahit magulo minsan yung paligid, tapos makukulit yung kasama natin, Nandun lagi living hope, di ba? Kahit may kumakain ng bakal dito, kumakain ng bubog. So, kapatid, tinitingnan mo yung mga questions na meron tayo. On all that 7 questions, meron akong ito. Kasi yung pagiging warrior po, it's so sad, but it's part of my gift ko yun. Kailangan sa ginagawa mong trabaho. Pag di ka nag-alala, baka maging complacent ka. What can you encourage someone who feels discouraged or emotionally affected? So, yun nga, katulad nung sabi ni Peter kanina, we have to look onto the things na mangyayari sa atin. Kasi, and then this should be passed on to anyone who feels discouraged. May mga kapatid tayo na actually, I came across the survey. Sabi, at the age of 40 years old, 40% ng pastors are quitting. Dami 40%. Pastors are quitting. I think it's more than. Kasi geographic yung Canada. Generally, sabi niya, 40% of the pastors quit after 6 years in service. And it's sad, but it's reality na we should face. So, when you see a pastors na medyo struggling siguro, dapat, we have to encourage them. Do not give up, Kasi, ang ina-anticipate natin is greater than the treasure that the heaven or that the earth can offer to us. Or any rest na
meron tayo. When you get to heaven, walang beer doon. May kape. Nagkape. Yeah. Ay, haven't met you yet. Yeah, Oh, this is I'm Pastor Pastor Dean. Dean. Yeah, I'm one of the missionaries. Sam Brady. Nice. Sambrini. Oh, nice name. Very nice name. Thank you. I got here yesterday for speaking to the Oh, airport. yeah. So, yep. yun lang. Ito, unless meron pang dating. Last na siguro sa akin, naisip ko lang sa'yo, ang sarap i-segue na ano, no, na pag lalapit sila sa pastor, hihingi ng advice or whatsoever. Maganda yung hindi lang bastang advice yung hingin, pero pagkatapos may tap on the back man lang, no? Mas masarap yun kung may coffee, eh. Nakakasabay habang nag-uusap, di ba? Pero siguro yung kung ako naman sa reflection questions natin, yung how does the resurrection of Jesus give believers confidence during uncertain season? Na naalala ko, I've faced death more than 10 times while doing the ministry. Yung akala ko talaga finish na. Yung inilagan ko yung bala dahil lang nadapa ako. Kung hindi ako nadapa, baka tinamaan ako. Yung nahulog ako sa bangin, nakadapa rin ako na may hawak yung motor. So, akala ko finish na. Maraming beses, more than 10 times. Pero alam niyo yung lahat ng yun, hinarap ko ng nakangiti. Iniisip ko, so be it. Kasi sure ako, mas maganda dun sa langit kesa dito sa lupa. Sana meron din tayong gano'n na na pag-asa o isipin yung eternal perspective na tinatawag. Walang ibang mahalaga o di maibahagi ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos mismo, tapos yung kaligtasan o kaluluwa ng tao. Yun yung meron kami. Kaya patuloy kami naglilingkod itong kapatid ko na to. Kanina naririnig nyo, malutong yung R niya kasi taga Rizal to. Light yung D namin, tapos malutong yung R namin. Pero yun nga, I'm very happy to serve with this guy. Salamat po. God bless us all. Pwede mo ba kami tayo closing prayer? Yes, yes. Dakilang Diyos mo, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Salamat for reminding us on what we should be expecting in the time box. Lord, we ask you, power, Lord, keep us strong and be persistent on whatever troubles that we face in. Panginoon, inaasahan po namin, Diyos, ang pagkamagi sa amin, lalo na yung Espiritu, pagpapalakas sa amin, and sa ganun po namin, Diyos, mapagtagumpayan namin. Ano man ang pagkakapin namin pagsubok, Lord. Thank you so much. All of these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, brother.